Papa Dudut's Story. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mark, 30 years old at nagtatrabaho ako ngayon sa isang BPO company dito sa Makati. Meron na akong isang anak at sa kasalukuyan ay buntis ang misis ko sa pangalawa naming baby. Kasama namin sa bahay ang nanay at tatay ko, kaya medyo marami kami. Nalaman ko lang ang programa mo kamakailan dahil sa mga katrabaho ko na mahilig makinig ng mga love story. Sabi nila ay may horror ka rin pala. Pero hindi sila nakikinig noon masyado kasi natatakot sila. Panggabi kasi kami at laging madilim sa office. Naisip kong isulat ang kakaiba kong istorya na nangyari lang kamakailan. Hindi ko kayo pipiliting maniwala, Papa Dudut, pero alam ko at ng pamilya ko ang totoong nangyari. Hanggang ngayon ay walang lohikal na sagot sa mga tanong ko. Ang misteryo at hiwaga ay talagang nag-e-exist. Ang totoo ay hindi madali para sa akin ay bahagi ang confession na ito. Dahil natatakot ako para sa identity ko. At baka may makakilala sa akin pero isinusulat ko ito para na rin sa peace of mind ko. Kaming dalawa ng misis ko ay 13 taon nang magkasama. Simula pa nung college pa lamang kami at sa buong panahon na yon, simulat sa pool ay sobra-sobrang hirap na naranasan namin hanggang sa kasalukuyan. Hindi na bago sa amin ang salitang utang. Sanay na kami sa sangla ng mga gamit para lamang makaraos sa school at sa pang-araw-araw. Akala ko nga noong makatapos kami at makapagtrabaho na sa BPO ay may magbabago na sa takbo ng buhay namin. Pareho naman kaming malaki ang sahod pero mas malaki pa rin ang expenses at mga bills. Sa sobrang mahal ng mga bilihin ngayon, parang baliwala rin ang kinikita namin. Nung ipinagbubuntis ng asawa ko ang panganay namin, doon nagsimula ang totoong kalbaryo. Sobrang nahirapan ang asawa ko sa pagbubuntis niya. Nakakuha siya ng kaunting benefits sa gobyerno at nung pumasok na ang pera sa ATM niya, nagdesisyon akong huminto muna sa pagtatrabaho. Gusto ko siyang alagaan. Ako lahat ang gumagawa ng gawaing bahay kahit hating gabi. Hinahanap ko ang mga kakaibang cravings niya. Inayos ko ang kwarto namin, bumili ng mga gamit para sa baby at pinagandaan ang pagdating ng anak namin. Pero dahil 5 buwan pa lamang siyang buntis ay nakatambay na ako, hindi ko namamalayan na paubos na pala ang perang nakuha namin sa gobyerno. Ang misis ko naman ay naka-maternity leave na rin kaya walang ibang perang pumapasok. Nasilaw kami sa akalang sapat ang hawak naming pera. Hanggang sa dumating ang araw ng panganak niya. Akala namin ay normal delivery lamang ang mangyayari. Nung chinek ko ang pitaka ko ay 5,000 piso na lamang ang natitirang pera sa amin. Doon na nagkakomplikasyon. Nasa isang lying-in clinic lamang kami noon at sinabi ng komadrona na kailangan na siyang isugod kaagad sa totoong ospital. Natakot ako. Pinilit ko ang komadrona. Baka naman kaya pang inormal dito, tita. Baka naman pwedeng iiri pa. Sabi ko yon dahil iniisip ko ang babayaran kung sa malaking ospital kami pupunta at kung masi-CS siya. Bigla akong sinampal ng tita ko na naroon din para sumubaybay. Tanga ka ba, Mark? Unahin mo pa ba yung isipin ng pera kaysa sa buhay na mag-ina mo?
Isugod mo na sa ospital. Tutulong na lamang kami sa bayarin kung sakali. Natauhan ako sa sampal na yon, Papa Dudut. Agad kong binuhat ang misis ko papunta sa ambulansya ng barangay na saktong kadarating lamang. Habang nasa loob kami ng umaatungal na ambulansya, hinawakan ng asawa ko ang kamay ko ng mahigpit. Mahal ko yung anak natin. Yun lang ang nasabi niya bago siya tuluyang nanghina. Pagkarating namin sa ospital, halos magpanik ako. Hinimatay na ang misis ko sa stretcher. Pilit ko siyang ginigising, tinatawag ang pangalan niya. At kung minsan ay sinasampal ko ng bahagya ang mukha niya para lang huwag siyang mawala ng malay. Sa awa ng Diyos, naramdaman naman niya ang mga ginawa ko at pilit niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ilang oras ako nagantay sa labas ng operating room, Papa Dudut. Paulit-ulit akong nagdarasal na sana ay maging matagumpay ang operasyon. Nang lumabas ang doktor ay agad ko siyang nilapitan. Okay nang magina mo, Mark, sabi ng doktor habang nagtatanggal ng guwantes. Pero ang bata ay na-expose sa bulutong ng misis mo. Kailangan nating i-monitor. Noong time kasi na malapit na siyang manganak ay nagkaroon siya ng bulutong na hindi namin kaagad na agapan dahil sa kakulangan ng pera. Ilang oras lang ang lumipas, nakita ko na ang anak namin. Sobra kong kinatuwa ang sandaling yon at hindi ko may paliwanag ang nararamdaman ko habang nakatingin sa maliit na sanggol na nasa harapan ko. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas tatay na ako. Nandito na ang anak ko. Pero ang panandaliang ligaya na yon ay agad na napalitan ng takot nang lumabas ang running bill namin sa ospital. Ito na ang pinakakinakatakutan ko. Tumambad sa akin ang halagang napakalaki at wala akong ideya kung saan ako kukuha ng ganong pera. Alam ko rin na ang tita ko kahit gustong tumulong ay walang kakayahang magpahiram ng ganong kalaking halaga. Nilakasan ko ang loob ko, nagmakaawa ako sa mga kakilala, kamag-anak at kaibigan. Utang dito, utang doon. Nag-extend pa kami ng 2 araw sa ospital dahil ayaw kaming palabasin habang hindi pa nababayaran ng bill. Sa wakas, sa tulong ng iba't ibang tao at mga credit kooperatiba, nabuo ang pera ko. Nakalabas din ang bagina ko. Dahil kailangan kong kumita kaagad ng pera na hawak ko ang oras ko. Para matulungan pa rin si Mrs. ay nag-apply ako bilang isang delivery rider. Kahit papano ay nagkaroon kami ng pang-araw-araw na pambili ng gatas at diaper. Pero hindi talaga sapat. Sakto lamang ang kinikita ko para sa pagkain, kaya naman hindi ko na nababayaran ng iba pang mga bills gaya ng upa sa bahay, kuryente at sa tubig. Isang gabi habang nagpapahinga ako pagkatapos ng buong araw na pagbabiyahe sa ilalim ng init at ulan, kinausap ako ng misis ko. Mahal, bakit hindi ka bumalik sa pagiging call center agent? Mungkahin niya habang pinapatulog ang baby namin. At least doon, sigurado ang kita mo every 15 days. May sahod ka na, may government benefits ka pa na makukuha natin. Sumagot ako ng may kaunting pride. Ayoko na kasi ng may boss, mahal. Gusto ko, ako lang ang boss sa sarili ko. Masusunod ko ang oras ko at kung kailan ko gustong pumasok. Tiningnan niya ako ng may pag-aalala. Kaso wala kasing kasiguraduhan ng pagiging rider. Hindi araw-araw ay malakas ang biyahe. Tapos pagod na pagod ka pa palagi. Ang masakit pa, nasa bingit pa ng kamatayan ng buhay mo dyan sa kalsada. Napatitig ako sa kisame. May punto ang asawa ko. Marahil nga ay hindi para sa akin ang pagiging rider, masyadong malaki ang pusta. Lalo na't may pamilya na ako. Ilang linggo matapos ang pag-uusap na yon, nag-apply ako sa isang work from home na setup para sa isang call center na may opisina sa Makati. Sa kabutihang palad, natanggap ako kaagad. Silang nag-provide ng computer set na gagamitin ko sa bahay. Nang mga unang buwan ay maayos ang takbo ng lahat. Maganda ang kita, nakakasahod ako ng regular at unti-unti kaming nakakabawi sa mga pang-araw-araw na mga gastusin.
Pero tila ba nakabantay talaga ang kamalasan sa amin. Isang hapon habang nanonood ang anak ko ng pambatang palabas sa sala, biglang may kakaibang tunog akong narinig mula sa kanya. Pagtingin ko ay kinukumbulsyon na ang bata. Nawalan siya ng malay, nanigas ang katawan at halos magkulay ubi na ang labi niya. Lahat kami sa bahay ay nagpanik. Ang nanay ko ay nagsisigaw na habang ako naman ay tulalang nakatayo at hindi ko alam ang gagawin ko. Sa totoo lang ay hindi ako marunong ng first aid sa ganong sitwasyon. Halos mawalan din ako ng malay dahil sa matinding takot na baka mawala ang anak ko. Mabuti na lamang at mas matatag ang misis ko, kinuha niya ang anak namin mula sa nanay ko. Nilapag niya ito sa sahig at maingat na pinatagilid ang katawan nito. Maya-maya lang ay unti-unting nagkamalay ang bata. Nagsuka ito. Nadumi at naihi sa sahig bago tuluyang umiyak. Doon ako napaupo at napaiyak na sa takot. Sobrang pasalamat ko sa Diyos at sa awa na ibinigay niya sa amin. Sa asawa ko na nagawang maging kalmado sa harapan ng ganong krisis ay humanga ako. Kahit alam kong sa loob-loob niya ay nanginginig din siya. Sinugod pa rin namin ang bata sa ospital dahil bago pa lang ako sa trabaho at hindi ko pa naipapasok ang anak ko bilang dependent sa HMO ay nagbayad kami ng cash. Umabot kaagad sa 10,000 piso ang nagastos namin sa loob lamang ng ilang oras sa emergency room. Ilang araw pagka-uwi niya, parang hindi pa rin maganda ang pakiramdam ng bata. Dinala namin siya sa ibang ospital para ipasuri ng maayos. Doon ay nakita na meron siyang pneumonia at kailangang i-admit kaagad. Ang lahat ng ipon na pinaghirapan ko sa mga unang buwan ko sa call center ay naglaho sa loob lamang ng ilang iglap. Pero wala akong reklamo noon. Nagpapasalamat pa rin kami sa Diyos dahil gumaling ang anak namin. Lumipas ang 1 taon, maayos na sana ang lahat nang mag-issue ng memo ang kumpanya namin. Kailangan na naming bumalik sa pisikal na opisina sa Makati. At doon na naman pumasok ang panibagong disgrasya. Isang madaling araw habang papasok ako sa trabaho gamit ang aking motor, nasangkot ako sa isang aksidente sa isang stoplight sa Makati. Biglang nag-red light ang trapiko. Sa bigla kong pagpreno, nadulas ang gulong ng motor ko dahil basa ang kalsada. Natumba ako ng malakas at ang unang bumagsak ay ang tuhod ko. Sa tindi ng impact, nabasag ang tuhod ko at ang talampakan ko. Dinala ako sa ospital at doon ay sinementuhan ang paa ko. 6 na buwan akong nakasick leave para magpagaling. Bagamat sagot ng HMO ang pagpapasemento at ang operasyon, hindi naman kasama ang mga mamahaling gamot para sa recovery ko. Dahil nakalive ako at walang no work no pay na allowance, ang ibang bahagi ng kontrata ko ay wala namang perang pumapasok mula sa akin. Ang sahod lang ng misis ko nakababalik lang din sa trabaho pagkatapos ng 1 taon ang inaasahan namin. At tulad ng dati, muli kaming nabaon sa napakalaking utang para lamang may makain at may pambili ng gamot ko. Dahil wala na kaming mautangan na kamag-anak o kaibigan ay napadpad kami sa isang bagay na madalas naming makita sa mga Facebook ads at app stores, ang mga online loan applications. Nung una ay malit lang ang hinihiram namin, 2,000-3,000, pero dahil napakabilis ng proseso at pumapasok agad sa e-wallet ay naging madali para sa amin ang umasa rito. Kapag hindi kami makabayad sa isang app, magda-download kami ng panibagong app para doon umutang at ipambayad sa nauna. Hindi namin namamalayan na pumapasok pala kami sa isang napakalaking kumunoy. Halos lahat ng kilalang loan apps sa telepono ay may account na kami. Dahil maganda naman ang record namin sa simula ay tumaas ang credit limit ko. Isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isang bangko na nag-aalok na mag-open ako ng credit card. Dahil sa magandang credit score na nakuha ko sa ilang legal na transaksyon na inauporbahan,
ang 2 credit cards na may kabuang limit na 150,000 piso. May option doon na pwedeng i-encash ang pera mula sa card. At dahil matagal na naming pangarap ang magkaroon ng sariling sasakyan ay nag-decide kami ng misis ko na ilabas ang buong pera. Bumili kami ng isang second hand na kotse at sobrang tuwa namin dahil moderno ang modelo at halos lahat ng control sa loob ay electronics na. Pakiramdam ko noon ay unti-unti na kaming umaangat. Pero ang akalang swerte ay isa palang panibagong sakit sa ulo. Makalipas lamang kasi ang 5 buwan ay unti-unti nang lumalabas sa mga nakatagong sira ng sasakyan. Palaging tumitirik ang makina. May problema sa kuryente. At hindi na namin ito magamit ng maayos. Ang masakit ay simot na ang pera namin sa credit cards. At wala na kaming pondo para sa maintenance o pagpapagawa nito sa talyer. Kasabay nito ay nag-aabot na rin ang mga due dates namin ng mga online loan apps na iniwan namin. Sobrang na-depress kaming mag-asawa. Halos araw-araw ay sabay-sabay ang tawag at text ng mga kolektor. Umabot pa nga sa punto na nagpapadala na sila ng mga pananakot sa aming mga contacts. Nagbabantang ipapahiya kami sa social media at kung ano-ano pang mga harassment. Isang gabi habang hawak ko ang telepono ko na walang tigil sa pagbato ng mga notifications, tiningnan ko ang misis ko na umiiyak na nasa sulok dahil sa takot. "Mahal," sabi ko sa kanya nang may halong galit at desperasyon. "Huwag na tayong magbayad sa mga loan app na yan. Hayaan na natin silang maningil ng maningil kahit takutin nila tayo. I-block natin sila at i-off natin ang mga SIM card natin." At ganon nga ang ginawa namin, hindi namin sila binayaran kapag may naglalakas loob na pumunta sa tapat ng bahay namin para magbanta. Lumalabas ako, malaki ang katawan ko at medyo maganda ang hubog dahil nagbubuhat ako noon kaya dinadaan ko na lang sila sa sindang. Kapag sinisigawan nila kami, mas dinodoblehan ko ang sigaw hanggang sa sila ang matakot at umalis na. Lumipas ang ilang buwan at unti-unti ring tumahimik ang paligid. Nabalita na lang namin sa balita na marami na palang mga naipapasarado na mga illegal na online loan apps dahil sa mga pangaharas na ginagawa nila sa mga tao. Doon kami medyo nakahinga ng maluwag, Papa Dudut. May mangilan-ngilan na lamang kaming utang sa mga totoong tao at sa upa sa bahay. Kaya nag-decide kami na ibenta na lamang ang second hand na kotse. Gusto na naming maubos ang lahat ng utang para sa mga susunod naming sahod ay mapupunta na sa amin mismo. Hindi sa mga bayarin na walang katapusan. Nakakasawa na ang ganong buhay, Papa Dudut. Nung araw na kukunin na nang nakabili ang sasakyan ay hindi ko na napigilang umiyak sa loob ng kwarto. Napakaraming alaala ang pumasok sa isipan ko. Naalala ko noong mga panahon na lagi kaming nauulanan sa motor kasamang maliit naming anak at kung paano noong nagkaroon kami ng kotse ay komportable silang nakakatulog sa likod kahit gaano kalayo ang biyahe. Pinapanood ko lamang silang papalayo habang tumutulo ang luha ko. Nilapitan ako ng misis ko at niyakap ako ng mahigpit. Hindi naman ibig sabihin na wala na tayong sasakyan na hindi na tayo makakagala, mahal. Pag-aalo niya sa akin. Marami naman dyan na Grab at kung gusto mo, mag-rent a car tayo kapag kailangan. Ang mahalaga, mababayaran na natin ang mga utang natin at makakapagsimula muli tayo. Doon ako natauhan. Niyakap ko siya pabalik at nagpasalamat na hindi niya ako iniwan sa kabila ng lahat, Papa Dudut. Nabayaran nga namin ang mga natitirang utang mula sa mga pinagbentahan ng sasakyan at kahit papaano ay unti-unti kaming nakabangon. Pero parang may sumpa talaga ang buhay ko, Papa Dudut. Makalipas lang ang 1 buwan pagkatapos maibenta ang sasakyan. Sumapit ng December 25, Pasko noon. Kaya naman nakipag-inuman ako sa mga kaibigan ko sa tapat ng bahay para magdiwang. Kinabukasan pagkagising ko ay umupo ako sa gilid ng kama at nag-unat ng likod. Biglang may sumakit sa likod at dibdib ko.
Hindi ito ordinaryong sakit at para itong may pumipiga sa puso ko na nakakangilo at nagdulot ng malamig na pawis. Inakala ko nung una na simpleng muscle pain lamang dahil sa posisyon ng pagtulog ko. Pero ilang minuto lang ang lumipas na ramdaman kong unti-unti nang naniniga sa mga daliri ko sa kamay at nahihirapan na akong huminga. Agad akong nagpasugod sa ospital. 2 ospital ang pinaglapitan sa akin dahil puno ang mga emergency room hanggang sa ideklara ng mga doktor na nakaranas ako ng isang matinding heart attack. Halos ikamatay ko na ang atake na yon dahil doon ay nahinto na naman ako sa pagtatrabaho. At gaya ng inaasahan ay hindi biro ang naging bill namin sa ospital matapos ang aking operasyon sa puso. Umabot ng ₱250,000 ang kabuang bill. Gumuho na naman ang mundo ko. Saan kami kukuha ng ₱500,000? Muli kaming lumapit sa kung sino-sinong nangutang sa mga pautangan sa opisina at humingi ng tulong sa mga foundation ng gobyerno. Nabuo naman ang pera at nakalabas ako ng ospital pero bumalik kami sa dating siklo. Utang dito, utang doon. Dagdag pa rito ang mga maintenance na gamot ko na mas malaki pa sa buwanang halaga kesa sa kinikita ko sa natitirang sahod namin. Diyos ko, ano ba ito nangyayari sa akin? Punong-puno ba kami ng kamalasan? Nasabi ko na lamang sa sarili ko habang nakatingin sa mga nakalatag na gamot sa mesa. Simula umpisa ganito na ang buhay namin, puro utang, puro problema, lagpas 1 dekada na naming nararanasan ito ng asawa ko. Gabi-gabi akong nagdarasal na sana'y matapos na ang parusang ito. Ilang buwan ang lumipas, pinayagan na ako ng doktor na bumalik na sa trabaho sa opisina sa Makati. Sa mga unang linggo ko ay pilit kong ibinabalos ang katawan ko sa trabaho. Kahit nanghihina pa ako. Isang araw ay napansin ko na may bagong muka sa aming departamento, isang bagong empleyado. Hindi ko siya pinapansin noong una dahil hindi naman ako pala kausap na tao. Lalo na kapag hindi ko kakilala at marami akong iniisip. Pero isang madaling araw, nagkatagpo kami sa pantry ng opisina habang pareho kami nag-aantay sa tendera na magbukas ng counter. "Nasaan ba si ate?" tanong niya sa akin habang sumisilip sa saradong bintana ng pantry. "Ewan ko nga eh," sagot ko habang nakasandal sa pader. "Baka lumabas lang saglit para bumili ng bigas." Natawa siya ng mahina. "Ha ha ha, walang nagtitinda ng bigas dito sa Makati kapag ganitong madaling araw." Napangiti na rin ako. Sa bagay, doon nagsimula ang maikli naming usapan. Napag-alaman ko na isa pala siyang newly hired sa department namin. Nang malaman niya na matagal na ako sa kumpanya, nagsimula siyang magtanong-tanong sa akin tungkol sa mga proseso at sistema sa trabaho. "Nga pala, anong pangalan mo?" tanong ko bago kami bumalik sa aming mga cubicle. "Ana," sagot niya nang may ngiti. "I'm Mark," tugon ko naman. Mabuting tao si Ana. Sa mga sumunod na araw ay madalas kaming magkausap kapag break time. Nalaman ko na may kaya pala sila sa buhay. Sabi niya ay trip lang daw niya talaga na magtrabaho sa call center dahil noong bata pa lamang siya ay tingin niya ay eto ang isa sa mga pinaka-cool na trabaho sa lungsod. Pero habang tumatagal ay may napapansin akong kakaiba kay Ana. May mga pagkakataon na kapag mag-isa siya sa kanyang cubicle at akalang walang nakatingin, may mga binibigkas siyang salita na parang nagcha-chant o nagdarasal sa sarili niya. Hindi ko maintindihan ang wika pero parang tunog matandang dasal. Isang gabi habang nasa production floor kami at mahaba ang avail o walang pumasok na tawag. Naupo siya sa tabi ng pwesto ko. Dahil sa pagod at bigat ng nararamdaman ko sa mga bayarin sa gamot ko, hindi ko napigilang magkwento sa kanya. Ikinuwento ko ang buong buhay ko. Mula sa panganganak ng misis ko, sa mga loan apps, sa kotse hanggang sa pag-atake ko sa puso at sa kalahating milyong utang na pinapasan ko ngayon. Mataimtim siyang nakinig. Walang kibo. Bago kami nag-uwian ng umagang yon habang nag-aayos ako ng gamit,
Bigla akong hinawakan ni Ana sa balikat at napatingin ako sa kanya. Mark? Seryoso ang mukha niya. Walang bahid ng biro. Lahat ng problema at kamalasan mo ay mapapawi. Salamat, Ana. Sagot ko sa akalang pinapalakas niya lamang ang loob ko tulad ng isang karaniwang kaibigan. Pero bago siya tumalikod para pumunta sa elevator ay may binitawan siyang salita na lubhang nagpalito sa akin at nagdulot ng biglang kaba sa dibdib ko. Bukas darating ang pera sa iyo. Napatayo ako sa pwesto ko, nagtaka ako sa sinabi niya at agad na naisip na baka may ibig sabihin siya dahil sa sahod na bukas. Pero may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi niya, malamig, formal at may otoridad. Bigla akong kinilabutan ng matindi. At doon nga, Papa Dudut, may nakita akong bagay na hindi ko malilimutan. Habang naglalakad siya palayo patungo sa pinto ng exit, parang may manipis na itim na usok na nakapalibot sa kanyang paana na sumusunod sa bawat hakbang niya. Parang anino na may sariling buhay. Mabilis na nag-isip ang utak ko. Bigla ko na-realize ang mga ginagawa niyang pagdarasal na hindi ko maintindihan na parang Latin ang presensya niya na parang laging may utos. At ang itim na usok na yon, hindi ko napigilan ang sarili ko. Tumakbo ako ng kaunti at tinawag siya bago siya makapasok sa elevator. Ana, ano ka ba talaga? Kalahating pasigaw kong tanong. Lumingon siya sa akin, ngumiti siya ng bahagya, isang ngiti na hindi ko mawari kung mapagkaibigan o nakakatakot. Isa akong horo. Maikli niyang sagot bago tuluyang sumara ang pintuan ng elevator. Horo? Ano ang horo? Naiwan akong tulala sa lobby. Nang makauwi ako sa bahay, hindi mawala sa isipan ko ang salitang yon. Nag-search ako sa internet gamit ang telepono ko, naganap sa mga diksyonaryo at kakaibang mga forum, pero wala akong makitang kahit na anong impormasyon tungkol sa horo. Inisip ko na lamang na baka isa siyang uri ng shaman, mangkukulam o nilalang na may kakaibang kapangyarihan na hindi alam ng modernong mundo. Kinabukasan, pumasok akong muli sa trabaho. Ipinark ko ang aking motor sa karaniwang parking lot sa ibaba ng gusali. Habang naglalakad ako patungo sa entrance ng building, napansin ko na may isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng isang konkretong poste. Nagtaka ako. Ang lugar na yon sa Makati ay puro matataas na gusali at establishmento. Walang mga komunidad o bahayan na malapit doon kung saan karaniwang may mga namamalimos. Iniisip ko na lang na baka napadpad lang siya roon mula sa ibang lugar. Puti ang lahat ng kanyang buhok, sobrang payat ng kanyang katawan. Ngunit hindi naman siya madungis o mabahong tignan. Nang mapadaan ako sa tapat niya, inangat niya ang kanyang muka at tumingin sa akin. Pangkain lamang anak, mahinang boses ng matanda. Hindi pa kasi ako naghahapunan mula kagabi. Dahil nga kakasagot ko lang sa sinabi ni Ana na sahod na ngayon at may dala naman akong baon na pagkain mula sa bahay, nadama ko ang awa. Kinuha ko ang wallet ko at binigyan ko si tatay ng 100 piso. Nagpasalamat siya ng bahagya. Tumalikod na ako para magpatuloy sa paglalakad pero bago ako makalayo, tinawag niya ako. Anak, kunin mo ito, sa iyo na. Lumingon ako at nakita kong may inabot siyang isang malaking brown paper bag na mukhang luma pero makapal. Nag-alangan akong kunin, sa panahong ito ay marami ang modo sa Maynila. Baka kung ano ang laman niyan at bigla akong hold the pen o i-frame up ng mga tao sa paligid. Kunin mo anak, sabi ko sa iyo na yan. Pag-uulit ng matanda na may kakaibang diin sa boses. Dahil sa hiya at sa kakaibang pakiramdam na dumaloy sa akin ay kinuha ko ang paper bag. Tumalikod ako kaagad at naglakad na mga 3 hakbang. Pero dahil sa tindi ng kuryosidad ay lumingon ako kaagad para tignan kung aalis na ang matanda.
Papadudot, laking gulat ko nang makitang wala ng matanda sa tabi ng poste. Malawak ang parking lot at walang malapit na mapagtataguan sa loob lang ng 3 segundo. Pero naglaho siya na parang bula. Kinabahan ako ng matindi, binuklat ko ng bahagya ang ibabaw ng paper bag. Habang naglalakad ng mabilis nang masilayan ko ang laman, munti ko nang mabitawan ang bag. Puno ito ng mga bundle ng pera. Agad akong pumasok sa building, dumaan sa security check na parang walang nangyayari kahit nanginginig ang mga tuhod ko. At dumiretso ako sa pinakahuling cubicle ng CR sa aming floor. Ikinandado ko ang pintuan. Nilabas ko ang mga pera mula sa bag, pulos bagong 500 at 1,000 piso ang mga ito. Manipis pa dahil bagong bago at maayos na nakatali ng mga makakapal na goma. Inabot ako ng halos 20 minuto sa loob ng cubicle para tansyahin at bilangin ang pera. Ang kabuuang halaga ay 5 milyong piso. Sinilid ko ang pera sa pinakailalim ng backpack ko. Sa buong shift ko ng araw na yon ay hindi ako mapakali. Nagkakamali ako sa mga calls ko at paulit-ulit akong tinitingnan ng team leader ko dahil para akong lutang. Nung unang break ko ay buwaba kagad ako sa parking lot para hanapin ang matanda pero wala akong nakitang kahit na sino. Umuwi ako sa bahay ng umagang yon na tulala at punong-puno ng takot. Inaasahan ko na may mga pulis nakakatok sa pinto namin o may mga lalaking sasabat sa akin sa daan para bawiin ang pera. Pero nakauwi ako ng ligtas. Lumipas ang 3 araw bago ko nagawang sabihin at ipakita ang pera sa aking asawa. Nung unay ayaw niyang maniwala at akala niya ay nagnakaw ako sa bangko o nasangkot sa ilegal na droga. Pero nang ikinuwento ko ang buong detalye, mula sa pag-uusap namin ni Ana hanggang sa matanda sa parking lot ay napatulala na lang din siya. Nang sumunod na araw na pumasok ako sa opisina, iniwan ko ang pera sa isang ligtas na taguan sa aming bahay. Ang tanging nasa isip ko ay si Ana. Tiyak na may kinalaman siya rito. Siya ang nagsabi na magkakaroon ako ng pera kinabukasan. Ginamit niya ba ang matanda para ibigay sa akin ang regalo na ito? At bakit ako? Ano ang kailangan niya sa akin? Naglakad ako patungo sa karaniwang pwesto ni Ana sa production floor para kausapin siya. Pero nakita kong walang laman ang kanyang cubicle. Nilapitan ko ang isa sa mga katabi niyang katrabaho. Nasaan si Ana? Tanong ko. Si Ana ba? 3 araw na siyang hindi pumapasok eh. No show, no call. Sagot ng katrabaho niya. Kinabahan ako at nilapitan ko ang kanilang team leader para hingin ang contact number ni Ana sa dahilan na may hiram akong gamit sa kanya. Nang subukan kong tawagan ng numero, ang laging sinasabi ng operator ay the number you have dialed is incorrect or out of coverage area. Hinanap ko rin ang kanyang pangalan sa lahat ng social media platforms. Facebook, Instagram, LinkedIn, pero walang lumalabas na account na tumutugma sa kanyang muka o pagkakakilanlan. Parang hindi siya kailanman nag-i-exist sa kumpanya. Noong ko naisip, Papa Dudut, na ang horo na sinasabi niya ay hindi isang simpleng salita lamang. Ang perang ito ay hindi isang libreng regalo. May kakaibang takot na nagsimulang mamuo sa dibdib ko habang lumilipas sa mga linggo. Ginamit namin ang pera, binayaran namin ang natitirang kalahating milyon sa ospital, ang mga utang sa bahay at ang lahat ng mga taong naperwisyo namin noon. Sa wakas ay naging debt-free kami. Nag-resign na rin ako sa call center at nagtayo kami ng isang maliit na grocery store at hardware business na pinapatakbo namin ngayon ng aking pamilya. Maayos ang kita at hindi namin kailangang umutang para lang mabuhay. Pero sa kabila ng marangyang buhay na meron kami ngayon, may isang bagay na hindi ko naikikwento sa asawa ko o sa mga magulang ko. Isang bagay na nagpapatunay na ang lahat ng ito ay may kapalit. Isang gabi habang nag-aayos ako ng mga paninda sa aming tindahan bago magbaba ng roll-up door, biglang lumamig ang paligid. Ang ilaw sa kisame bahagyang kumurap.
Nang lumingon ako sa may malaking salamin, sa tapat ng counter ay hindi ko nakita ang sarili kong anino sa likod ko. Sa halip ay nakita ko ang isang manipis at itim na usok na dahan-dahang gumagapang mula sa aking mga paanan paakyat sa aking binti. At sa sulok ng madilim na kalsada sa labas ng tindahan nakatayo si Ana. Hindi siya tumanda, ganon pa rin ang kanyang itsura tulad ng huli naming pagkikita sa Makati. Nakatingin siya sa akin habang nakangiti at sa pagkakataong ito ay narinig ko ang boses niya sa loob mismo ng aking utak. Salamat sa pagtanggap ng aking regalo, Mark. Ang kamalasan mo ay tapos na dahil ang buhay mo ay sa akin na. Pikit mata kong tinalaga ang aking sarili sa aking bagong kapalaran. Ang misteryo at hiwaga ay totoo, Papa Dudut. Nakakatawa man pero hindi ko iniisip kung paano ito babayaran. Kung ang kapalit ng kaginhawahan ng aking asawa at mga anak ay ang aking sariling kaluluwa sa isang horo. Malugod ko itong tinatanggap. Ngunit unti-unti ko nang nararamdaman ang pagbabago sa sarili ko. Ang paninigas ng aking emosyon, ang kawalan ng takot at ang itim na usok na palagi na ring sumusunod sa aking anino gabi-gabi. Maraming salamat po, Papa Dudut, at naway maging aral ito sa mga nakikinig. Ang bawat utang sa mundo, maging sa tao o sa hindi nakikitang nilalang, ay laging may takdang panahon ng paniningil. Lubos na nagpapasalamat, Mark. Napakabigat at puno ng sakripisyo ang naging buhay mo, Mark. Bilang isang haligi ng tahanan, talagang nakakadurog ng puso na makitang nagdurusa ang iyong mag-ina habang ikaw naman ay nakatali sa walang katapusang siklo ng utang at mga sakuna. Valid na valid ang nararamdamang mong desperasyon noon. Natural lang sa isang ama ang maghanap ng agarang lunas para mailigtas ang kanyang pamilya sa gutom at pagkakasakit. Gayunpaman, sa kabila ng ginhawang tinatamasa ninyo ngayon, mapapansin at tila pinalitan mo lang ang iyong mga lumang utang ng isang mas matindi at hindi nakikitang obligasyon. Ang takot na nararanasan mo tuwing nakikita ang itim na usok ay senyales na hindi ka pa rin ganap na malaya. Mainam na huwag mong suluhin ang mabigat na pasaning ito. Ang pagpapakumbaba at paghingi ng tulong, maging sa iyong asawa o sa pamamagitan ng masinsinang espiritual na patnubay at panalangin, ay maaaring maging susi upang tuluyan mong mabawi ang kapayapaan ng iyong isipan at ng iyong kaluluwa. Ang karanasan mo ay nag-iiwan ng malalim na paalala na sa mga oras ng ating matinding kahinaan at kagipitan ay madalas tayong matuksong kumapit sa mga madaling solusyon na hindi natin lubos na naunawaan ang kapalit. Sa totoong buhay, walang magic o instant na lunas sa mga pagsubok na walang kaakibat na mas malaking pananagutan sa huli. Ipinapakita rito na ang tunay na kalayaan mula sa kahirapan at stress ay hindi nakukuha sa pag-iwas o sa pagkapit sa mga kaduda-dudang mga shortcut, kundi sa matatag na pagharap sa mga hamon kasama ang pamilya ng may malinis na konsensya at buong katapatan. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po